At sa ito, mga minamahal ko, tayo pimanangin. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal pa ni Jesus o Diyos, mga mahal pa noon, kami po nagpapasalamat, mahal pa noon sa kalakasan namin taglay sa araw nito, mahal pa noon, salamat o Diyos sa bawat yugto ng banal na gawain na natapos na, higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis na presensya, pinadama mo sa amin, mahal Panginoon. Malapin sa gana ako, wala akong magagawa. Malapin ikaw maglagay mga salita sa aking mga labi, O Diyos. Pagpalain mo po ang Ebanghelyo ng kaligtasan, malapin noon. Sa unod na lang na po minamahal, ginagalaan mga pastor lang isa mo po mga salita mo. At sa pangalan mo, Diyos, amin sinasaway ang lahat ng demonyo na pag-alinlangan, them to believe and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating nakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. At bago lahat ay pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamalapay na praise the Lord. Hallelujah. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And always remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved distant Pastor, Linis Almeida, and also the beloved children. Purihin po ang ating pinakamamalapin noon sa lahat po na ating minamahal, mga kapatira, mga baguhan, mga datihan, sa ating mga webcast viewer. Praise God. Hallelujah. Praise God. And also my beloved wife. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapin noon. Praise the Lord. Hallelujah. Everyone say, praise the Lord. Praise God, hallelujah. At tunay po na tayo po ay pinagpala natin dakilang Diyos sa araw nito mga minamahal. Praise God, hallelujah, na tayo po ngayon ay narito ngayon na nagpupuri at sumasamba sa ating dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. Praise God, hallelujah. At gaya nga po na sinasabi ng ating kasulatan, mga minamahal ko, tayo po ay merong tinatawag na pakikipagbaka. Fighting against ourselves. Mga minamahal ko, labanan ang ating sarili, mga minamahal ko. Ito po ay pakikipaglaban, mga minamahal ko. Ngunit, sabi ng Biblia, ang kailangan natin ay ang mabuting pakikipagbaka. Atin munang basahin ng 1 Timothy chapter 6, verse 12. Kaili po sa ating mga Bible reader. In the book of 1 Timothy chapter 6, verse 12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and has professed a good profession before many witnesses. Amen. Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo, kapitulo 6, ang talata po ay 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, malangang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Amen. Praise God. Bilang mananampalataya, kailangan po natin makipagbaka, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, mga minamahal ko. Praise God. Merong pakikipagbaka na mangyayari sa buhay po natin, mga minamahal ko. Ngunit tayo pong mananampalataya, sabi rito, mabuting pakikipagbaka. Tandaan po natin, mga minamahal ko. Praise God. Dito sa mundo, maraming klase ng pakikipagbaka, mga minamahal. Everyone say, praise the Lord. Katulad ng pakikipagbaka sa kaaway, mga minamahal ko. Tandaan po natin tayong mananampalataya, meron tayong kaaway. Pero hindi ang kapwa natin, hindi ang tao, mga minamahal ko, kundi ito po ang masamang espiritu. Everybody say, praise the Lord. At isa pa sabi nito, mga minamahal ko, but one of the most difficult enemies is the self, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia. Ang isa sa pinakamahirap na kaaway ay ang sarili, mga minamahal ko. And in fact, sometimes Christian, this is the main reason why they lost the spiritual battle, mga minamahal ko. Ito po, mga minamahal ko, sa katunayan kung minsan, ang ilang mga Kristiyano, ito ang pangunahing dahilan kung bakit sila natatalo sa spiritual na labanan, mga minamahal ko. Praise God. Hallelujah. So, kailangan mo natin, mga minamahal ko, magapi po natin yung sarili natin. Everybody say, praise the Lord. Now, paano tayo makipagbaka? Ano po ang dapat gawin? First, we need to study and know the capacity of the devil to defeat
Him every day, mga minamahal ko. Sabi rito, kailangan natin pag-aralan at malaman ang kapasidad ng diablo para manalo tayo. Mga minamahal ko, matalo natin siya araw-araw. Everyone say, praise the Lord. So, pakikipagbaka, bawat segundo ng ating buhay, sa araw-araw na ating buhay, mga minamahal ko, meron nangyayaring pakikipagbaka sa buhay natin, mga minamahal ko. Everybody say, praise the Lord. Because the fight with the devil is not just a battle. As long as we are here, our faith or our fight continues, mga minamahal ko. Hanggang nandito tayo sa mundo, patuloy ang ating pakikipagbaka. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Sabi ng isang mananampalataya, matagal na raw siyang Kristiyano, pero hindi niya pa nakaaway ang diablo. Alam niyo, mga minamahal ko, makakaaway mo ang diablo kung sinasalangsang mo ang gusto niya. Eh, paano magkikaaway ang diablo? Lahat ng bulong ng kaaway, sinusunod mo. Ay, hindi mo nga siya magiging kaaway. Magiging kaaway mo siya kung sasalangsangin mo ang nais niya. Ano ba ang gusto ng diablo, mga minamahal ko? Ang gusto ng diablo, magkasala ka. Ang gusto ng diablo na pumunta ka ron sa sabungan, sa nightclub. Yan ang gusto ng diablo. Ang gusto ng diablo, magsinungaling ka, mga minamahal ko. Manira ka ng kapwa mo. Yan ang gusto niya. Kasalanan. Gumawa ka ng mali, mga minamahal ko. Dahil pag ikay namatay na nandun sa kasalanan, tiyak, naghihintay sa iyo ang impyerno. Everybody say, praise the Lord. But we are blessed, mga minamahal. Bakit? Hallelujah. Tayo po ay inalis na ng ating mahal na Panginoon sa kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Kaya sabi rito, mga minamahal ko, dahil ang pakikipaglaban sa diablo ay hindi lang isang beses hanggang nandito tayo, patuloy tayo makikipagbaka. Mga minamahal ko, tandaan natin, isa rin sa pamamaraan ng diablo ang patuloy na paggagambala sa atin. Mga minamahal ko, ito ang kasalanan na pumipigil sa atin para hindi tayo makapagpatuloy. Ginagambala ng diablo ang Kristiyano sa paanong paraan. Lahat ng paraan ginagawa niya, mga minamahal ko. Katulad ngayon, nakikinig kayo na salita ng Diyos, pero iba hindi nakikinig, mga minamahal ko. Ginagambala ka ng kaaway. Ayaw ng diablo na makapakinig ka ng salita ng Diyos. Hindi mo man nakikita yan, mga minamahal ko. Hindi mo napapansin, mga minamahal ko. Namimiss mo, mga minamahal ko, nakakaligtaan mo. Nalalampasan mo, pinalalampas mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, sa puso mo, sa pakikinig mo. Hindi mo nakikita yan, mga minamahal ko. Hindi mo napapansin. Ayaw ng diablo makapakinig ka ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, lumalago ka sa pananampalataya, mga minamahal. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, pinalalakas mo ang iyong kaluluwa, mga minamahal ko. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, inilalayo mo ang iyong sarili sa kasalanan. Mga minamahal. Kaya ano ginagawa ng diablo? Gagambalain ka. Mga minamahal. Praise God. Lahat ng paraan, didistract ka, mga minamahal ko, sa paglilingkod mo sa malapin, sa pakikinig mo ng salita ng Diyos. Mga minamahal, gagawin niya lahat ng paraan. Mga minamahal, tandaan niyo yan. Minsan, ang sarap-sarap ng upo natin dyan sa upuan na yan. Hindi natin namamalayan, nakapikit na pala tayo. Everyone say, praise the Lord. Mga minamahal ko. Kaya minsan, pinaintulot ng malapit na medyo mainit eh. Mga minamahal ko, para hindi ka makatulog. Minsan naman, pinaintulot ng malapit noon. Mga minamahal ko. So maraming bagay na pamamaraan din ang ating dakilang Diyos para ikaw din ay makapakinig ng salita ng Diyos. Pero tandaan natin, meron din pamamaraan ng kaaway para hindi mo mapakinggan ng salita ng Diyos, mga minamahal ko. Oh, praise God. Preaching time, pero yung cellphone mo, ring ng ring. May tumatawag na tumatawag. Busy ka naman. Kaya pagkatapos ng gawain, hindi mo naintindihan ang salita ng Diyos. Pag pumunta sa gawain, mga minamahal ko, may mga transaction tayo. Dapat isang tabi muna natin yan. Pag pumunta tayo sa gawain, mga minamahal ko, pure gospel, spiritual, mga minamahal ko. Walang anumang bagay
na ating hinahanap, kundi hanapin natin ang presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Ang mga bagay na makalulugod sa Diyos. Ito po yung bigyan natin ng pansin, mga minamahal. Hallelujah! Praise God. Sabi ng Biblia, gagambalain tayo. Patuloy na i-recall sa'yo, ipapaalala sa'yo ng kaaway ang dati mong buhay. Sabi ng Biblia. Hebrews chapter 12, verse 1. Hebrews chapter 12, verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Amen. Amen. Mga Hebreo, Kapitulo 2, talatay 1, kaya't yamang nakukugob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi naman walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuin. May pagdidiis ang takbuong inilagay sa harap natin. Amen. Pinipigilan tayo na tayo po ay lumakad at tumakbo sa takbuing inilagay sa ating harapan, mga minamahal ko, ang kasalanan, sabi ng Biblia. Mga minamahal ko. Minsan pinapakita sa iyo ang dati mong buhay o ang dati mong pagkatao. Ang makasalimutang buhay mo na iniwan na, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia. At tandaan po natin, and because it's to us, experience a simple life before we are saved. This is what disturbed the Christian, mga minamahal ko. This is what disturbed the Christian, mga minamahal ko. Yung tandaan natin, mga minamahal ko, bawat isa sa atin ay nakaranas ng makasalanang buhay bago tayo naligtas, mga minamahal ko. At ito po, mga minamahal ko, ang pinapaalala, ginagambala ka ng kaaway. Ipinapaalala sa iyo, mga dati mong kaibigan, mga dati mong ginagawa, mga minamahal. Iinganyoin ka na sanlibutan, mga minamahal. Ipakita sa iyo na sanlibutan ay masaya. Ipakita sa iyo ang sanlibutan ay maganda, mga minamahal ko. Lahat ng bagay na makita mo, para ikay mawala ng gana sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal ko. Ipakita sa iyo ang mga dati mong kaibigan na iniwan mo na. Minsan pagdaan mo sa kapitbahay mo, nandun yung mga kaibigan mo, nagtatawanan. Mga minamahal ko, ang saya-saya nila, nagiinuman. Ipakita sa iyo yan. Sasabihin pa ng kaibigan mo, kumpare, sabi niya, ang saya-saya namin, bakit wala ka dito? Ikaw lang ang wala. Isipin niya, yung mga pamaraan ng kaaway. Pero tayo po mga Kristiyano, mga minamahal ko, wala na tayo dapat doon, mga minamahal ko. Lagi natin isipin, mga minamahal ko, saan man tayo pumunta, isipin natin na tayo po ay mga anak na ng Diyos, mga minamahal. Naintindihan po ba natin, mga minamahal? Parang ilan lang nakaintindi. Naintindihan po ba natin? Tayo po ay mga anak na ng Diyos. Kaya kung tayo mga anak na ng Diyos, wala na tayo doon sa mga bagay na ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Kaya nga iniba na tayo, ang buhay natin iba na ngayon. Hindi na katulad nung dati, mga minamahal ko. Dahil kung katulad pa rin ng dati, mga minamahal, ay walang pagbabago sa buhay natin. Dapat iba na tayo ngayon. Iba na ang buhay natin ngayon, mga minamahal ko. Kaya anong ginagawa ng kaaway? Dinidisturb ka. Ginugulo ka, mga minamahal ko. Lagi papakita sa iyo ng mundo ay maganda, masaya, mga minamahal. Para maingganyo ka, mga minamahal. Lahat ng pamaraan, pati sa hanap buhay mo, talagang ingganyoin ka. May kapatiran tayo dati, mga minamahal ko. Sabi niya, Brad, ipag-pray mo naman yung aming tindahan. Ang liit lang ng tindahan, mga minamahal ko. Sa bahay lang nila, ipinanalangin. Sabi ko, magtapat kayo sa malapay noon. Nung pinagpala, mga minamahal ko. Dumadalo siya. Miyerkules, Biyernes at Linggo, dumadalo. Habang pinagpapala, mga minamahal,
Paggawain, sarado ang kanyang tindahan pag Wednesday. Mga minamahal ko, sarado ng Wednesday, sarado ng Friday, sarado ng Sunday. Isang araw, ang sabi ng kapitbahay niya, Sister, bakit sarado kayo pag Wednesday? Ang dami-daming pumupunta sa tindahan niyo, sarado kayo. Hayaan mo, sabi niya, magbubukas ako ng Wednesday. Nagbukas ng Wednesday, mga minamahal. Samantalang ipinangako niya sa mahal na Panginoon, magbibigay siya ng panahon. Pag pinagpala siya ng mahal na Panginoon, isasara niya ang kanyang tindahan pag araw ng gawain. Mga minamahal ko. Pangako niya yon. Biyernes, hindi na rin nakadalo. Sabi ng mga kapitbahay nila, pag Friday, sarado rin kayo. Kahit gabi may kumakatok, may bibili sa inyo. Naghahanap. Kailangan ng tindahan nyo. Nagsara ng Friday. Mga minamahal. O nagbukas ng Friday. So, hindi na nakadalo ng Miyerkules, ng Biyernes, yung kanyang tithes, pinadala na lang. Wala naman sa abroad, mga minamahal. Pagdating ng Sunday, bibihira na rin dumalo. Sabi ng kapitbahay nila, nako, pag Sunday, kailangan kayo. Maraming bumibili sa inyo, mga minamahal. So sumunod doon sa kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay, nainganyo, ang laki na kinikita. Hindi niya alam, unti-unti, nawawala ang panahon niya sa gawain ng mahal na Panginoon. Nakita natin, mga minamahal? Oh. Nawala ng panahon sa gawain ng mahal na Panginoon. Nung dumating ang sakit, karamdaman sa buhay nila, lahat ng kanilang pinundar, lahat ng kanilang kinita ay napunta lang doon sa karamdaman. Mga minamahal. Samantalang nung siya ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, sarado pag Miyerkules, sarado pag Friday, sarado pag Sunday, mga minamahal, ang kanyang tindahan, nakakadalo, kumikita, pinagpapala, nagbibigay sa gawain, mga minamahal. Praise God. Nung nainggan niyo sa mga kaibigan, lumaki ang kita, lumaki ang benta, nawala naman sa paglilingkod sa Diyos. Anong gusto niyo? Malaking kinikita, mawala ka sa paglilingkod sa Diyos, pati kaligtasan mo, o kahit paliit lang ang kinikita, pero masaya ka, nakakadalo sa gawain, mga minamahal, may kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, tandaan natin, lahat ng pamaraan, gagawin ng kaaway, para ikay madaig, mga minamahal ko. Kaya sabi rito, mga minamahal, hallelujah, maraming pamaraan ang kaaway, sabi ng Biblia. Dahil tayo po'y nakaranas noon ng buhay na makasanlibutan, patuloy paggagambala ng kaaway, ipinapaalala, especially for the newly saved. Sabi rito, mga minamahal ko, lalo para sa ating mga bago ligtas, dahil habang sila ay mga minamahal ko, nagsisisi at nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, nabautismuhan sa Espiritu ng ating mahal na Panginoon at naglingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Lalong ginugulo ng kaaway. Pag naglingkod sa mahal na Panginoon, talagang guguluhin ka ng kaaway. Oh. Agawin ka. Kasi alam niya, pag nagpatuloy ka, may kaligtasan ka. Alam niya, nasa totoo kang gawain, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hindi naman gagambalain, mga minamahal ko, yung wala sa katotohanan. Hindi gagambalain ng kaaway yun. Ang agawin niya, tayong mga tunay na nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang guguluhin ng kaaway, tayo po na nakaranas ng tunay na pagbabago sa buhay natin. Mga minamahal ko, hindi ba't naranasan natin yan? Tayo mismo nagpapatotoo, wala na ang bisyo sa buhay mo. Dahil binago na tayo ng ating mahal na Panginoon, nangyari yan sa buhay natin. Bakit? Tayo po ay nasa tunay na gawain ng Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah! The Church of the Living God, mga minamahal ko. Na dito may tunay tayo na pastor na nangalaga sa ating kaligtasan. Our dearly beloved noble Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, then prophet of a loving God. Hallelujah! Praise God! Ating beloved sa Pastor Lindsay Almeda, nung sila'y kasama natin, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanilang pagtuturo
Sa mga Bible study, mga minamahal ko, tayo kami nagsilago, mga minamahal, sa kanilang pagtuturo. Kaya nga inaalala ang kanilang mga aral. Dahil ito po ay iniwan niya ang mga mabuting bagay, ang kanyang mga turo na base sa Biblia, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Biblia, praise God, hallelujah. Ano po ang sinasabi ng Apostol Pablo, mga minamahal ko? Tayo mga mananampalataya, lagi natin isipin, mga minamahal, tayo'y nabautismuhan na kay Kristo, praise God, at nabautismuhan tayo sa kanyang kamatayan. Romans chapter 6 verse 3. In the book of Romans chapter 6 verse 3 and 4, know ye not that so many of us were baptized in Jesus Christ, were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, ang talata 3 hanggang 4, O hindi ba ganyo nalalaman na tayong lahat na mananabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung papaalo si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Amen. Amen. Huwag natin hayaan ang ating lumang pagkatao, mga minamahal ko. Ito po ay muling bumalik, mga minamahal ko. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nangabautismuhan kay Kristo Jesus, nangabautismuhan sa kanyang kamatayan, mga minamahal ko. Tayo po'y nangalibing na, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo ng kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian. Gayon din naman tayo ay makalalakad na sa panibagong buhay, mga minamahal ko. Tandaan po natin, yung dati natin pagkatao, ito'y inilibing na, patay na, mga minamahal ko. Praise God. Nung tinanggap natin si Kristo. Yung dati natin pagkatao, wala na dapat yun, mga minamahal ko. Hindi na dapat mangingibabaw pa yan. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi nito, huwag natin kalimutan, kaya na nating mabuhay ng panibagong buhay, mga minamahal ko. Mga minamahal ko, huwag na tayong paalipin pa sa kasalanan. Lagi natin inisipin, mga minamahal, tayo mga anak ng Diyos, at higit sa lahat, mga minamahal ko. Praise God. Wala na yung dati nating pagkatao. Everyone say, praise the Lord. Iniwan na natin yan, mga minamahal ko. Romans chapter 6, verse 6. Pakibasa po. Hallelujah. Romans chapter 6, verse 6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, and that henceforth we should not serve sin. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, ang talata 6, nalalaman natin ang ating datiyang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Amen. Amen, praise God. Alalahanin natin, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, praise God, ang ating dating pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba, mga minamahal ko. Hallelujah. O, ang sabi ng Biblia, at huwag na tayong paalipin pa sa kasalanan, mga minamahal. Ito yung dapat natin makita at maintindihan po natin sa buhay natin ngayon, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, ano pa? Colossians chapter 3, verse 3. Colossians chapter 3, verse 3. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, ang talata 3, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi ng Biblia,
ang buhay natin ngayon ay na kay Kristo na, mga minamahal ko. Wala na yung dati nating pagkatao, mga minamahal ko. Yung ating personality noon, wala na yun. Mga minamahal ko, na ikaw ang nasusunod, mga minamahal, sa buhay mo. Na ikaw ang nagpaplano ng buhay mo, lahat, mga minamahal ko. Wala na yun, mga minamahal ko. Kundi ang buhay natin ngayon, kay Kristo na. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, mga minamahal ko, ang kinabubuhay ko ngayon ay hindi na saga ng aking sarili. Say, praise the Lord. Pag sinuko mo na ang buhay mo ngayon sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, hindi na ikaw ang dapat maghari sa buhay mo. Hindi na yung dating pagkatao mo, mga minamahal ko, kalimutan mo na yan. Na dati ka si Pedro o dati ka si Juan, mga minamahal ko, na ganito ang buhay mo, na ikaw ang hari ng buhay mo. Hindi na po, kundi ang sabi ng Biblia, praise God, ang katawang ito ay kasamang napako sa krus. Sabi ni Apostol Pablo, Galatians chapter 2, verse 20. Mga minamahal ko, napakagandang memory verses ito, mga minamahal. Hallelujah. Galatians chapter 2, verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Yes, hallelujah. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 2, talatay 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Yes, hallelujah. Kaya nga si Apostol Pablo, mga minamahal ko, mula nung naglingkod siya sa mahal na Panginoon, ang sabi niya, mga minamahal ko, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Mga minamahal ko, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo. Hindi na ako ngayon ang nabubuhay. Sabi ni Apostol Pablo, para sa kanyang sarili. Kundi si Kristo na ang kinabubuhay niya. Ang mahal na Panginoon na, ang nasusunod sa kanyang buhay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Naisuko na ba natin ang mga buhay natin sa mahal na Panginoon? Dapat siya na po ang maghari sa buhay natin. Hindi na tayo. Dapat kung ano yung kalooban ng Diyos, ito po ang magaganap sa buhay natin. Everybody say, praise the Lord! Hindi na sarili nating katuwiran. Hindi na sarili nating kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos. Tandaan natin, pag gagawin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, laging hadlangan tayo ng kaaway. Ngunit huwag tayong matakot. Pag lagi natin gagawin ang kalooban ng Diyos, laging gagawa din ang paraan ng mahal na Panginoon. Pag meron kang pagnanasa na gawin ang kanyang kalooban. Hallelujah! Pag gusto mong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, hadlangan ka ng kaaway. Huwag ka matakot dyan. Dahil kung gusto mo pumunta ka sa gawain ng mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon ang gagawa ng paraan para makarating ka sa gawain ng Diyos. Say, praise the Lord! Gagawa ang mahal na Panginoon. Mga kapatiran natin nung araw, mga minamahal ko, kahit kami naranasan namin, wala kaming pamasahe, nakikiusap lang kami sa mga driver ng jeep, ng bus. 1985, nakilala namin ng mahal na Panginoon, dumating kami sa matinding pagsubok. Dahil sa karamdaman na aking kapatid, mga minamahal ko, kahit papuntang gawain, wala kaming pinansyal. From San Jose del Monte, Bulacan, magta-travel kami hanggang sa Manila, mga minamahal ko, sa Mayhan Garden. Diyan po, sa May Loton, diyan ginaganap yung gawain dati pag Wednesday. Mga minamahal. Namamasahe kami, sumasakay kami ng bus, mga minibus. Nakikiusap lang kami. Mga minamahal, bakit? Gusto namin makarating sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero mahal na Panginoon, mga minamahal, gumagawa ng paraan. Yung mga driver, pag nagpaalam ka, hinihipo ng mahal na Panginoon. Sige, sumakay ka na. Ilalagay ka pa doon sa harap, mga minamahal. Gagawa ang mahal na Panginoon ng paraan. Kapatiran natin, gusto mag-overnight. Wala siya pamasahe. Sabi niya, mahal na Panginoon, mag-provide ka ng sasakyan. Kahit anong sasakyan, sabi niya. Sasakay ako, makarating na sa gawain ng mahal na Panginoon. Nanalangin siya. Mamaya, may huminto sa harapan niya, mga minamahal ko. Alam niyo yung huminto, mga minamahal ko?
Magarang kotse, may kortina pa. Everyone say, praise the Lord. Mga minamahal ko. Pero anong ginawa niya? Sumakay siya. Bakit? Para makarating sa gawain ng Diyos. Everyone say, praise the Lord. Sasakyan ng patay, sinakyan niya. Mga minamahal ko. Para makarating sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapatiran naman natin, mga minamahal ko, wala siya pamasayo. Sunday, gusto niya makadalo. Sabi niya, mahal na Panginoon, gusto ko makarating sa gawain, mahal na Panginoon. Wala siya pamasahe. Maglalakad ako, sabi niya, para sa gawain mo. Pagbukas niya ng gate, mga minamahal ko, hindi pa nakakalayo, mga minamahal ko. Sa kanya paglalakad, meron siyang parang nasipa, nakabalot ng dyaryo, mga minamahal ko. Hindi yung mga minamahal ko. Nagulat siya. Nung pinulat niya yung dyaryo na yun, nakabalunbon. Mga minamahal ko, ang laman ng dyaryo, 10,000 pesos, mga minamahal. Eh nung araw, yung 10,000 pesos makapal, mga minamahal ko, mga 1987, 86. Ang kapal ng 10,000 nung kasi may tig-10 pa na papel. May tagda-2 piso pa ng papel nung araw. Ang kapal nung nasipa niya, mga minamahal. So ang mahal na Panginoon, pag meron kang desire na makapunta sa gawain ng mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon gagawa ng paraan. Everybody say, praise the Lord! Pag desire mo, magpaalam ka sa boss mo. Sabihin mo sa boss mo, Sir, anak ako ng Diyos, kailangan ko makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, subukan niyo yan. Hipuin niya ng mahal na Panginoon. Baka hindi ka napapasukan ng Miyerkules, Biyernes, mga minamahal ko. Makadalo ka lang sa gawain ng mahal na Panginoon. Gagawa ang mahal na Panginoon. Pero kung, mga minamahal ko, wala kang desire, ay talagang, yan ang gusto ng kaaway. Lalo kang aadlangan ng kaaway. Mga minamahal, tandaan po natin, pag gagawin natin ang kalooban ng Diyos, lagi tayong inahadlangan. Mga minamahal ko. Pero, huwag kang matakot. Bakit? Kapag desire natin, gagawa ang mahal na Panginoon ng paraan para ikay makarating sa gawain ng Diyos. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ang buhay ko ngayon, buhay ko ngayon ay kay Kristo na. At ang katotohanan, sabi rito, ngayon ay may dakilang digmaan na nagaganap sa loob sa ating paglilingkod. And the truth now, there is a great war happening inside of the very believer. Our old personality and our new personality are at war, sabi ng Biblia. Mga minamahal ko, ang katotohanan, may nangyayaring digmaan, mga minamahal ko, pakikipaglaban ang dati nating pagkatao at ang bago nating pagkatao, mga minamahal ko. Kaya sinasabi ng Biblia, iwan na natin ang ating lumang pagkatao. Bakit? Ephesians chapter 4, verse 22. In the book of Ephesians chapter 4, verse 22, that you put up concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso Kapitulo 4, ang talata po ay 22. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nanakaraan, ang dating pagkatao na sumasama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. Amen. Amen. Ano sabi ng Biblia, mga minamahal ko? Praise God. You put up the concerning the former conversation of the old man. Iwanan na natin yung dati natin pagkatao, mga minamahal ko. Bakit sabi ng Biblia, ito'y sumasama nung araw. The old personality have a longing for the flesh. But the new personality, sabi rito, has faith and the Holy Spirit and longing for the Word of God, mga minamahal ko. Yung dati natin pagkatao, mga minamahal ko, nagnanasa ng mga bagay na makamundo, makalaman, karnal, mga minamahal ko. Pag sinabi karnal, ito po yung kasalanan, makamundong gawain, ito yung pagnanasa ng dati natin pagkatao, mga minamahal ko. Kaya pinapaiwan na ito ng ating mahal na Panginoon. Iwanan na natin yan, mga minamahal ko. Ang ating dating lumang pagkatao, mga minamahal ko. Ang lumang pagkatao ay pananabik sa mga bagay na makasanlibutan. Mga minamahal ko. Sapagkat
mga minamahal ko, sabi dito, we should be remembered that before a person is baptized in Jesus' name, his heart is void of the Spirit of God. Sapagkat nung araw na hindi pa tayo nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, hindi pa natin tinanggap si Kristo, wala sa atin ang Espiritu. Yun ang dati nating pagkatao. Wala tayong Espiritu ng Diyos. Kaya wala tayong kakayanan para labanan ang kasalanan. Kaya kasalanan ang ginagawa natin nung araw dahil wala sa atin ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. That's why He obeyed the lust of the flesh. He cannot prevent it by the simple self-discipline. Mga minamahal ko, cannot be overcome because He has no power from the Holy Ghost, from the Holy Spirit. Wala kang laban. Kahit dinidisiplina mo sa iyong sariling pagdisiplina, hindi mo kaya. Ayaw mo na, pero gagawin mo pa rin. Bakit? Hindi mo talaga kaya dahil wala sa atin ang Espiritu ng malapit nung araw. But we are blessed, mga minamahal ko ngayon. Tinanggap natin si Kristo. Tayo nagtagumpay, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Nung araw, marami naman tayong pamamaraan. Pag bagong taon, namamanata tayo. Sabi natin, di na natin iiwanan na natin ang bisyo. Pero pagkatapos ng bagong taon, di pa lumipas ang 2 linggo, balik sa bisyo. Oh. Pagdating naman ng iba, namamanata sa Quiapo, nagsusumiksik doon sa sinasabi nilang itim na Diyos-Diyosan, mga minamahal. Akala ba pagbabago, mga minamahal ko, pero wala din, mga minamahal. Oh. Marami tayong pamaraan sa sarili natin. May pagdidisiplina pa, pero wala rin, mga minamahal. Oh. Nauwi rin sa wala. Bakit? Sapagkat wala sa atin ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Everyone say, praise the Lord. Hallelujah. But the new personality has faith in the Holy Spirit and longing for the Word of God. Sabi rito, subalit ang bago nating pagkatao, ang pananalig sa banal na Espiritu at pananabik sa salita ng Diyos. Ito na ngayon, yung bago nating pagkatao, na si Kristo ngayon ay nasa atin na. Nandun lagi ang ating pananampalataya sa Kanya at pananabik sa salita ng Diyos. Nandun yung eagerness mo, desire mo lagi, mga minamahal ko. Hallelujah. Na sa sandaling ikay makapagsisi, the moment as you repent in praising God, the Holy Spirit will enter in your heart, mga minamahal ko. You will receive the power of God, mga minamahal ko. You will receive power to resist the devil, resist sin, mga minamahal ko. Iiwasan mo na, itatakwil mo na ang kasalanan, mga minamahal ko. Iiwasan mo na dahil meron ka ng kapangyarihan. Matapos kang magpuri sa mahal na Panginoon, umiyak ka, nakapagpasalamat ka sa Kanya, mga minamahal ko, nagsisi ka, mamaya, bababa sa iyo banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. At pag nasa iyo na ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, magkakaroon ka ngayon ng kapangyarihan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So ang Kristiyano, sabi ng ating mahal pastor, may power pala tayo, mga minamahal ko. Power from God, mga minamahal ko, galing mula sa Diyos. Ano yung kapangyarihan niyon? Hindi kapangyarihan para pumatay ka, manakit ka ng kapwa. Kapangyarihan para labanan ang diablo, labanan ang kasalanan, mga minamahal. So magtagumpay ka, labanan ng sarili. Gaya sinabi, mga minamahal ko, pinakamahirap na kalaban ng tao, yung kanyang sarili, mga minamahal ko. Yan po. Pero malalabanan mo yan dahil bibigyan ka ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Saan magmumula? Pag nadaramdaman mo at dumating sa iyo ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Lakpakan natin ang mahal na Panginoon. Maraming nagagawa ang banal na Spirit sa buhay natin. The work of the Holy Spirit in our life. Babaguhin ka. Alisin ang masama mong ugali. Mga minamahal ko. Lilinisin ka. Mga minamahal ko. Magiging kontento ka sa buhay. Magkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan. Mga minamahal ko. Magkaroon ka ng kapangyarihan. Acts chapter 1 verse 8. Hallelujah.
Acts chapter 1, verse 8. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Amen. Mga Gawa, Kapitulo 1, talatay 8, Datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Yes, hallelujah. After the Holy Ghost is come upon you, sabi ng Biblia, ye shall receive the power of God, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia. Hallelujah. And be witness unto me both in Jerusalem and all the Judea and all Samaria and unto the uttermost part of the earth, mga minamahal ko. Magiging saksi ka. Ipapatotoo mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, mga minamahal ko. Siya ang nagbago sa iyo, mga minamahal ko. Siya ang nagpagaling ng karamdaman mo, mga minamahal ko. Hallelujah. Napakasarap. Tayo lagi na sa presensya ng mahal na Panginoon. Mga minamahal ko. Pag nadama natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, pumunta ka dito, may problema ka, gulong-gulo ka, walang kapayapaan. Pagkatapos mong maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, uuwi ka. Nakalimutan mo na ang problema mo, mga minamahal. Pag uwi mo sa bahay mo, may nakahanda ng mahal na Panginoon, kalutasan ng problema mo. Mga minamahal. Umuwi, pumunta ka rito, may kalungkutan. Pag nadama mo presensya ng mahal na Panginoon, uuwi kang may kagalakan, mga minamahal. Overflowing joy. Hindi mo mapaliwanag. Bakit masaya ka? Hindi ka naman mayaman. Mga minamahal ko, wala ka naman pera sa bulsa, pero ang saya-saya mo, mga minamahal ko. Daig mo pa, mga minamahal ko. Sabi nila, yung mga mayayaman. Bakit? Dahil ang mahal na Panginoon ang nagbibigay ng tunay na kagalakan sa buhay natin. Everyone say, praise the Lord. Hindi ang material na bagay. Ang financial, ang pera, lumilipas yan. Pag naubos na yan, malungkot na ang tao. Mga minamahal ko. Pag may magandang gadget, masaya ang tao. Pag nasira na yan, malungkot na. Mga minamahal ko. Ang pagkain, masaya ang tao pag nakakain na, pero pag nagutom na, wala na, malungkot na, mga minamahal ko. Oh. Maraming kaibigan sa libutan. Pag may karamdaman, iwanan ng kaibigan, wala na. Pero tayo, mga minamahal ko, wala man pinansya, wala man makain, mga minamahal ko, pero magtataka ka sa buhay mo. Mga minamahal ko, nakakaramdam ka ng kagalakan sa puso mo. May kagalakan ka, may kapayapaan, mga minamahal. Hallelujah. Nagugulat yung kapitbahay mo. Bakit nang saya-saya mo? Yung kapatiran natin, mga minamahal ko, nakikita ng kapitbahay niyang mayaman. Laging nadadaanan yung kapatiran natin. Dati natutulog na sa kariton, mga minamahal. Sa Paranaque po yun, patotoo niya. Nagbubuti lang siya, natutulog sa kariton. Nakikita ng kapitbahay niya. Bakit kaya yung tao na yun nandun sa kariton? Pumapalakpak, nagpupuri sa Diyos. Ang saya-saya. Isang araw, nilapitan ng mayaman na yun, sabi niya, bakit diyan ka na nga natutulog? Ang saya-saya mo. Sabi niya, nakilala ko po ang mahal na Panginoon sa buhay ko. Mga minamahal. Samantalang siya, nabibili niya ang lahat, ang gagana ng sakyan, maraming tahanan. Pero kulang ang kagalakan niya. Sabi niya, ako nabibili ko lahat, pero hindi ko magawa yung ginagawa mo. Mga minamahal ko, nagpatuto yung kapatiran. Maglingkod kayo sa mahal na Panginoon. Yung tao na yon na mayaman, hindi po ng malapin. Sabi niya, magmula ngayon, huwag ka nang matulog sa kariton. Dito ka na matulog sa aking bahay. Mga minamahal. Yung tao na yon, nagtatravel pala kung saan-saan. Siya ngayon ang naging katiwala ng kanyang tahanan, mga minamahal. Oh. Kaya sa ating paglilingkod, mga minamahal ko, hindi ka man pinagpala, material, huwag ka malungkot. Mga minamahal ko, may karamdaman ka ngayon, may problema ka, huwag ka malungkot, mga minamahal ko. Bakit? Tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. Huwag ka malungkot, huwag ka mainggit. Sabi nila, ang gaganda ng sasakyan nila. Ikaw nga, ang ganda na, wala ka sasakyan.
Pero nakakarating ka sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Samantalang iba, ang ganda ng sasakyan, hindi makarating sa gawain ng Diyos. Mas pinagpala ka, mga minamahal ko, bakit? Kahit wala kang sasakyan, nakakapunta ka sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Wala nga silang financial. Pero makita mo, ang saya-saya mo. Kaya sabi ng Biblia, mapahalad na, mga minamahal ko, dahil nakakapunta tayo sa gawain ng malapay noon, nakakalakad ka, nakakain ka, nakakatulog ka, masaya ka, mga minamahal ko, may kagalakan. Hallelujah. Kasama mo, pamilya mo, mga minamahal. Naglilingkod kayo sa malapay noon. Hallelujah. Napakasarap na buhay na yan, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ng Biblia, ang pinakamagandang gawin natin sa buhay natin ngayon, ay isuko natin ang mga buhay natin sa Kanya. James chapter 4, verse 7. In the book of James, chapter 4, verse 7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Ang sulat ni Santiago, Kapitulo 4, talata 7, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsasalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo, even. Ito po ang pinakamagandang gawin natin sa buhay natin. Submit yourself therefore to God. At iiwanan tayo ng kaaway, mga minamahal ko. Salangsangin natin ang gusto ng kaaway. At siya'y lalayo sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Tandaan po natin, mahina ang laman, sabi ng Biblia. Ngunit, nagpupumilit ang ating mga espiritu na makipagbaka. Last verse, Mark chapter 14, verse 38. The Gospel according to St. Mark, chapter 14, verse 38. Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Amen. Yes, hallelujah. Ang Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kapitulo 14, ang talata 38, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan may ibig, datapwat mahina ang laman. Amen. Amen. Lagi nagpupumilit ang ating espiritu na tayo ay gumawa ng kalooban ng Diyos. Laging inuudyukan tayo ng banal na espiritu na pumunta tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Maglingkod tayo, magpuri tayo, mga minamahal. Pero yung laman, mahina. Ayaw ng laman na gawin yon. Ayaw ng sarili natin. Mga minamahal ko. Kaya ang pinakamainam gawin natin, isabit natin ang mga sarili sa mahal na Panginoon para madaigan naman at manaig ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, mga minamahal ko. Lagi natin pakanasahin ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon. I need your anointing. Come in your fire. Kailangan natin na tayo langisan ng mahal na Panginoon. In other words, madama natin ang presensya ng mahal na Panginoon upang magkaroon tayo ng kapangyarihan. Mahina tayo. Ngunit kapag nasa atin ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon, nagiging malakas tayo, nagiging matagumpay tayo, mga minamahal. Without the Spirit of God, hindi natin kaya. Ngunit kapag nasa ating Espiritu ng Diyos, nagiging malakas tayo. Napaglalabanan natin lahat. Nakakayanan po natin lahat, mga minamahal ko. Kaya, nananatili tayo hanggang ngayon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Because of the work of the Holy Spirit in our life. Ito ang katotohanan. Hindi sa ganang ating sarili, mga minamahal ko. Walang malakas sa atin. Ang nagpapalakas sa atin kung bakit lumalakas tayo, dahil ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon nananahan sa atin, nararamdaman natin. Kaya sabi ng mga pastor, lagi niyong pakanasahin ang presensya ng mahal na Panginoon. Pumupunta tayo sa bahay-sambahan para ano? Para tayong battery. China-charge natin yan. Para paglabas natin dito, very powerful tayo, mga minamahal.
Hallelujah. Hindi tayo madaig ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah. Pupunta tayo rito para lumakas. Sa pamamagitan ng presensya ng mahal na Panginoon, nagiging malakas kang Kristiyano, nagiging matatag kang Kristiyano sa mga pagsubok, mga minamahal, nagiging matibay ka. Dahil sa presensya ng mahal na Panginoon. Awitan natin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung kaya natin lumod tayo, mga minamahal. Itaas ang ating mga kamay. Lamin natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagkat nasahin natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Come, Holy Spirit, fall in me now. I need your anointing. Come and empower. Come, Holy Spirit, fall in me now. Yes. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Yes, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. I need your anointing. Come in, Lord. I love you, Holy Spirit. You captivated my my soul. soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold Yes, hallelujah. my life in your hand, Drawing me closer to you. I feel your power. in you. Nothing compares to this place. Forever I can see you face to face. I worship you, Spirit and truth. Hallelujah. come, Holy Spirit, fall in me now. Yes, hallelujah. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You Yes. captivated In my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. Yes, hallelujah. In your hand, draw me close to you. I feel your power. Nothing Compared to this day when I can see you face to face. I worship you, Spirit and truth. Reaching for your heart. Hallelujah. life in your hand. Yes, Lord of God. Closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, in spirit and in truth. I'm reaching Kung lumalapit ang buhay ko sa'yo lang. akayin mo at ang kinig puso'y pagtingasin. may kukumpara Ang buhay na mamasdan ka, sinasamba, minamahal
kita. Yes! Hallelujah! Ako'y lumalapit, ang buhay ko ay sa'yo lang. Mo at Hallelujah! aking puso'y pag-iasin. Di Kukumpara ang buhay na masastan ka o sinasamba, minamahal kita. Yes! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ang buhay ko'y sa'yo lang. Ang kalimot, ang kinig, Hallelujah! puso'y pag-iasin. Ikaw ba'y kukumpara? Ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Hallelujah! Tunay po, maminamahal. Sabi ng Biblia, kailangan natin makipagbaka. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Makipagbaka kayo ng mabuting pakikipagbaka. Sa buhay po natin, meron tayong pakikipagbaka. But one of the most difficult enemies is ourselves. Ito pinakamahirap, sabi ng Biblia, kalaban ng sarili, maminamahal ko. Ngunit ika'y magtatagumpay kapag ang Espiritu naman ang pinamananaan sa iyo. Hallelujah! Sapagkat mapapalitan ang lumang pagkatao. Ito'y papalitan ng bagong pagkatao, maminamahal. After you receive the Holy Spirit of God, sabi ng Biblia, we have power. Meron ka ng kapangyarihan, maminamahal, para magtagumpay sa buhay Kristiyano, maminamahal. Kaya lumapit tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Ako'y lumapit, ang buhay ko'y Hallelujah! Yes! Akayin mo at ang kinig, puso'y pagnigasin. Di ba'y Kukumpara ang buhay na mamasdan ka? Sinasamba, minamahal kita. Ako'y lumalapit. ang buhay Yes, glory to God. sa'yo lang. Hallelujah! Kain mo at ang kinig, puso'y pagnigasin. Di ba'y Kukumpara ang buhay na mamasdan ka? Sinasamba, pinamahal kita. Ako'y lumalapit, ang Thank you, Jesus. ko'y Hallelujah. sa'yo lang. At ang kinig, puso'y pagnigasin. Di ba'y Kukumpara buhay na mamasdan ka? Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sa ating beloved newcomers, sa ating mga baguhan ngayon, maging sa ating mga webcast viewer, tunay po, dakilang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung nais natin makamit ang tunay na kalayaan sa kasalanan, tunay na pagbabago sa buhay natin,
Maglingkod po tayo sa mahal na Panginoon. Isuko natin ang ating mga sarili sa mahal na Panginoon upang tayo panahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Meron pong 4 na susi ng kaligtasan na dapat maganap sa ating buhay, sa ating minamahal na mga baguhan. Bagay sa ating mga webcast viewer, 4 na susi ng kaligtasan. Una, ay ang tinatawag na pananampalataya. Ang bawat lumalapit sa Diyos ay sumampalatayang merong Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamamalapay na Jesus. Pangalawa po, ang tinatawag na pagsisisi. Ano ang pagsisisi? Maka-Diyos na pagsisisi. Kasalanang pinagsisihan na natin, huwag na natin babalikan pa upang lubusan tayo mapatawag ng Diyos. Pangatlo, kailangan ang tao'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sinabi na Acts 2:38, magsisi kayo at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa ikapapatawad ng inyong kasalanan. Bakit sa ating mga webcast viewer, dumalo po kayo para kayo mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Pang-4, ang malapit na siyang gagawa niyan, ang bautismo sa banal na Espiritu. Sabi ng Biblia, after the Holy Ghost is come upon you, you will receive power. Power to become a sons and daughter of God. Hallelujah. Ito po ay kapangyarihan para maging anak ka ng Diyos. Magtagumpay ka sa kasalanan. At tatanggapin natin yan sa patuloy natin paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa mga oras nito, itaas natin ating mga kamay bilang pagsuko sa ating mahal na Panginoon. Sa ating mga baguhan ngayon na nasa harap, ating mga webcast viewer na nanonood ngayon, sumunod pa kayo sa aking maikling panalangin habang nakataas ang inyong kamay. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat na aking makasalanan. Mahal na Panginoon, baguhin niyo kong lubusan. Pumasok ka sa aking puso. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa gawa. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon at ng sariling kapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami pong manalangin sa inyo. Mapagpala po namin, malapay ni Jesus. Ang mga tumanggap sa iyo, malapay noon, isulat mo po ang kalang pangalan sa kalat ng buhay. Ito yung simulayan ng kalang paglilingkod hanggang sa pagbabalik mo, malapay noon. Sila ay mananatili, malapay noon. Bless them, O Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Puri ng malapay noon. Hallelujah. Sa mga oras nito, mga minamahal, sa ating minamahal ng mga baguhan, kayo po yung magpabautismo right after the service. Handa po namin kayo paglingkuran, mga minamahal ko. At tayo na po dadako sa ating masiling. May karamdaman po kayo. Mamaya, ipatong po ninyo ang isang kamay sa parte ng karamdaman. May mga problema, 2 kamay. Tayo po lahat ay manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Ito tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Puri ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po lahat ay manalangin. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus. Nato po yung mga anak, mahal na Panginoon. Kami po ay nagsusumabot sa iyo. At tawarin mo kami sa lahat ng mga pagkukulang, pagkasala, pagkamali sa nga mahal na Panginoon. Pagpalain mo mga anak, mahal na Panginoon. Especially our dearly beloved na po, Pastor Evangelist Phil Estrada Almeida, mahal na Panginoon. Ipagkala mo sa kalimabang buhay, malapay ningatan mo sila, malapay noon, ng beloved children, grandchildren of God. Hallelujah, mga kapatiran po namin sa balik ng karamdaman, pagaling mo karamdaman nila, at sa mga kalimang problema. Kapagan mo kami, patawarin mo kami, malapay na pagpalay mo mga anak mo, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ipatok po natin sa kamay, sa parte ng karamdaman, pangkitin lahat ng karamdaman na yatin, mga problema, bangkitin natin, di mo yung problema, karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, sabay-sabay po tayo, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, aming sinasaway ang lahat ng mga demonyo na karamdaman. Demons of cancer, leukemia, asthma, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Be healed right now. Prohibition vices be gone. Cast out in Jesus' name. Be healed. Hallelujah. Coronavirus, leprosy, cast out. Pagkaparinitig o pagkapa-high blood, cast out in the name of Jesus. Be healed right now. Prohibition in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Puri ng malapay ng mga minamahal.
At bilang pananampalataya, 3 times, tatalon tayo kasabay ang pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord from the top of our voices 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At kayo po yung makabalik sa mga minamahal ko sa inyong mga kinapuan. We love you so much, but our dearest Jesus loves you more and more. Praise God. At sa ating announcement, mga minamahal, meron tayong layans at meron tayong counseling. At tayo po'y nadako rin po sa ating special offering, mga minamahal ko. Yung special offering po natin, ito po ay dinadagdag po natin sa mga pangailangan po ng ating banal na gawain na sa kasalukuyan, nakikita naman po natin ang ating patuloy na pagpapaayos ng ating bahay sambahan, mga minamahal. Praise God, hallelujah. At praise God, loobin ng malapay no, mga minamahal ko, hanggang March na lang po tayo o katapusan po ng February, doon po sa dati nating pastoral house, mga minamahal ko. Kaya kinakailangan na tayo po kami, tulong-tulong po tayo na kinakailangan, tayo po makiisa, mga minamahal ko, sapagkat naglilipat na rin po kami paunti-unti, mga minamahal. At for the meantime, mga minamahal ko, nakabili po tayo ng mga materyales, kulang pa rin yan, nakabili tayo ng mga metal stag, mga minamahal ko, para po sa temporary shelter po kami po, dito muna sa kabila, ang ating temporary shelter, mga minamahal ko. So pag nagawa yan, mga minamahal ko, yung nakikita nyo dito, mga minamahal, aalisin po yan, lilipat dito, mga minamahal ko. Sapagkat yung ating tunay na pastoral, yung ating tutuloyan, yung ating pastoral talaga, dyan po sa kabila, hindi naman natin makukuha ng mga 3 months yan, 5 months. Talagang, kaya kailangan po natin na medyo maayos na shelter, mga minamahal ko, dito po sa taas. Mga minamahal ko, kaya makiisa po tayo sa pangailangan po ng ating gawain para po sa mga materials, mga minamahal ko. Puri po malapinoon. At tayo po'y manalangin para po sa ating special offering. Ito naman po hindi sa pilitan. Sa mga nais lang magkaloob at magbigay, sa mga pinagpalo ng malapinoon, lalo kayong magbigay para lalo kayo pagpalain ng malapinoon. Praise God. At tayo po'y manalangin sa ating may pagkakaloob sa araw nito, mga minamahal, ating mga special offering. Mapagpala po namin, mahal na Jesus, pagpalain niyo po ang puminamahal ng kapatiran. Ano man po ang kanilang may pagkakaloob pa, malapay noon. Ibalik mo sa kanila ng makalibong beses. Malaki at maliit na ito ay pagsasama-samahin namin upang mapunuan ang pangailangan ng Diyos. Bakit sa mga webcast viewer nais magkaloob, sila man din ay pagpalain mo, Diyos. Sa unat dalangin ay puminamahal ginagala. Amin mga pastor, sa pangalan ng Jesus, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Free po malapinoon, hallelujah, at meron tayong mga kapatiran na marunong pong magmasilya at pagpintura. Pwede kayo mag-volunteer, mga minamahal ko, sapagkat marami po tayong gagawin po dito, mga minamahal ko. Praise God, hallelujah. Kaya tayo po patuloy pakikiisa, mga minamahal. At meron po tayong layas, meron tayong counseling, mga minamahal ko. Ganun din po sa magpapabasbas, mga minamahal ko. Ipipresent nyo lang inyong mga requirements, mga minamahal ko. Inyong marriage contract, mga minamahal. Marriage certificate, mga minamahal. At sa mga mag-aaral ng bata, ang kanilang birth certificate at
marriage certificate ng kanilang mga magulang, mga minamahal ko. Puri pong ating mahal at mga minamahal, ang ating mga gawain every Sunday. Nag-umpisa po tayo na alas 9 ng umaga. At kapag araw po ng Miyerkules, dumalo po tayo sa ganap na alas 10 ng umaga. At kapag araw naman po ng Biyernes, overnight prayer yan sa ganap na alas 9 po ng gabi. At ang ating radio program sa DZME 1530 kHz sa Talapit, at ating mga radyo, TV program sa PTV Channel 4. Praise God, patuloy din natin subaybayan ang ating webcast, ang ating FB account ng ating GMCM Tire Lock, mga minamahal. So marami tayong gawain na dapat subaybayan. Maggawain natin sa ibang bansa. Nandiyan po mga address sa ating projector, mga minamahal. Puri pong ating malapit ng tayo po lahat ay tumayo para sa ating closing prayer. Narito po ating mga kapatid Brother Jonathan Lambrito sa ating tatapos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Edwin Monte. Tayo po mga magkaisa manalangin para sa ating pagtatapos. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpala naming Ama Diyos na makaparingan sa marabas sa pangalan at pinakamamalapang Sus, sa pagkakataong ito malapang kami po lubos na nagpupuriting kapasalamat sa pinagpala. Hallelujah, at naging matagumpay na banal na gawain mo sa buong maghapon, mahal na Panginoon. Sa pangunan dalangin na aming ginagalang na malapastor, Evangelista Willie Estrada Almeida. Salamat po, mahal na sa paglangis mo sa bawat yung tunay banal na gawain, mula sa pag-MC, sa pag-aawitan ng mga masiglang awit, ganun din po sa mga malulumanay na awitin, mahal na Panginoon, na yung pinagpala o Diyos. Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, halos sa mga buhay na patutuon na amin napakinggan, mula sa lahat ng aming mga kapatiran, mahal na pang napatuloy pinagpapala mo, Diyos, hallelujah. At ganoon din po, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga awiting makalangit, na dinala ng mga iba't ibang choir, mahal na Panginoon, pinagpala, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos, halos sa pagkilos mo sa kalagitan ng banal na gawain, mahal na Panginoon, at patuloy ng Panginoon pinadadama ang iyong matamis at banal na presensya sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Basta nagbibigay sa amin ng kagalakan, nag-aalis ng kahinaan, mahal na Panginoon, kapayapaan sa amin puso't isipan, mahal na Panginoon. At ganoon din po, mahal na lalo't higit, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa iyong banal na salita na amin napakinggan mula sa iyong pinagpalang mga ngaral sa hapong ito, mahal na patuloy, nagbibigay sa amin hallelujah pagkain ng aming mga kaluluwa. Salamat din po, mahal na Panginoon, hallelujah sa iyong hallelujah sa pagkakaloob, mahal na Panginoon, mga ikasampung bahagit handog na sa susi ng pagpapala, mahal na Panginoon. Puring ka, O Diyos, hallelujah sa hapong ito, mahal na Panginoon, muli amin dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, kami po pagkaingatan mo, mahal na Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, lahat ng aming mga minamang kapatiran, maging sa buong mundo, Diyos, pagkaingatan mo sila, iparating mo sila na maluhati, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain silang lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, sumaamin ang dakilang pag-ibig at manatili, mahal na Panginoon, ang matamis na presensya, mahal na Panginoon, itong ipong amin sa matalangin, sa matamis at mga panggalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Tayo po lahat ay magkamayan, mga minamahal ko. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see